Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Imagine niyo since September of 2023, dapat talaga hindi ako huminga todo. Di ba? Sanay kasi ako magsalita ng dire-diretso, walang preno, di ba? Ayoko nang mabagalan ng buhay, dapat mabilis ng pacing ng buhay, mga hitad. Oh. Since September 2023 ay talagang inungkat yan dahil sinabi ko naman sa inyo yan na talagang tatargetin si Sara Duterte at si Pangulong Duterte at ang mga vloggers at lahat ng mga nagkikriticize kay Bangag. Kaya naman binayaran at binigyan ng mga malalaking pondo, malalaking pork barrel, mga budget insertion, di ba? Yan nga yung topic natin ngayon at yan ang pinasabog ni Congressman Ungab. Kaya binibigyan niya mga mambubutas ng batas ang mga huwad committee, ang mga buwakang ginimis. Di ba? Katulad ni what? Yan dyan, yung mga huwad committee ni Abante, ni Kimbo na mukhang tukong uling. Di ba? Masarap talaga yan, igatong yung mga yan, tagang uling na uling ang mga pagkatao. Yan yung mga sinisira nila kay Inday. Andyan si makakaliwang grupo, si Antivirus, 'di ba? Lagi inimbestigahan sa Senado, sa Kongreso. Then anong ginawa nila? Okay? Hindi talaga sila nakontento. Ang Office of the President talagang dapat managot, Tapos sinasabi nila na ito ay hindi ginamit tama, where in fact ay pinapaliwanag na nga ni Inday ng Office of the Vice President na yan ay sinasagot na nila yung mga question na iyan at hindi pa yan napatunayan sa kahit sa COA, sa Commission on Audit na yan ay nilustay. The reason why, alam nyo na ngayon, kaya Setyembre pa lang ng 2023 ay tinatarget na si Sara Duterte sa 125 million na yan para ibaling ang issue sa kanya at kalimutan ninyo ang malalaking issue katulad na lamang ng nangyayari ngayon na bicameral report, bicameral conference report na kung saan binlangko ng buwaka ng inang Congress, Senador, Senate and Congress. At ang mayroong pakanan yan dyan, hindi lang Senate and Congress, hindi lang si Escudero, hindi lang si Martin Romualdez Tambalusdos, si Zaldico, si Kimbo, at lahat, si Grace po, at lahat ng mga kasabwat niyan, hindi po gagalaw yan kung hindi ubasbas ni Marcos Jr. ni Lisa Tanas. Kaya naman ang panira nila kay Inday Sara, impeach Inday Sara, may drama pa recently, di ba? Last year, I think that was what? November, December ba yun? Nung binanggit ni Bangag na hindi daw niya sinasang-ayunan ang pagpapa-impeach kay Inday Sara. May mga ganun siyang drama. Kaya nga sumagot ang INC dyan, ang ating mga ibang religious group, kayong lahat, na nagkaroon ng January 13, very successful event, panawagan na pagtugon ng INC sa panawagan ng kasinungalingan ni Bangag na huwag suportahan ang pag-impeach kay Inday Sara. Pero ano nangyari doon? Meron tayong expose meron tayong information actually coming from our informant na ginapang ni Lisa Tanas at ni Bangag at gusto pa nilang umakyat sa stage during that January 13 para ipakita sa taong bayan na sila ay sinusuportahan ng INC.
Ito lahat ng mga ito ay in-expose ko na ito sa inyo. And I'm so happy, parami ng parami ang mga military. I hope. Okay? Ngayon, let's talk about military junta later. So dahil nga inaraw-araw, minuminuto, ginawang paninira ito kay Sara Duterte at sinasabi na nilusta yung 125 million funds, balikan natin ang mga yawa na ito. Araw-arawin natin minuminuto ng buhay ng mga bangag. Sigu-segundo ay uusigin natin ang mga jutang ginemes dahil ngayon ay nakikita nyo na ang pagbagsak, lagapak, plangak ng mga yawa dahil sa statement ng Office of the President Bangag through Bersamin, isa pang bangag na, uy, hindi kami kasama dyan, labas kami dyan, senador at mga kongreso, Congress, the lower and the upper house, ang ano niyan, ang dapat sisihin ninyo. Where in fact, the moment na inilabas yan ni Congressman Ungab, hi Congressman Ungab, ayan, I hope patuloy ka na lumaban sa mga bangag dahil sa mga katulad mo na nag-expose ng mga ganitong klaseng usapin na kailangan malaman ng bayan. This is public interest. Public po ang at stake dito. Ang makikinabang kung tayo ay magwawagi sa darating na panahon. You'll never know. Ngayon, I don't know. Ngayon ba may pagtitipon kasi I think January 25. Anyway, inaraw-araw na mga yawa, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaloslo, si Saldico, lahat yan, nagbabayad yung mga hinayupak na yan, lalo na si Lisa Tanas, ng trolls, hindi lang para puriin siya, na siya ay ang sexy kasi laki na ng kasi payat na siya ng listing thing, saka i-edit, saka tatanggal, pero nagbabayad ang gobyerno yan para atakihin si Inday Sara ng 125 billion confidential fund para sirain sa mata ng Pilipino, sa mata ng international, sa pamamagitan ng pakipagsabwatan ng Huwad Committee, mga kababayan. Pero ang katotohanan, eto na. Sinampal na kayo. Actually, last year pa lang, sinampal na kayo ng mismong natural disaster na kung saan sinampal si Bangag nung nagsinungaling siya na mayroong 5,500 flood control. Pero wala pala. Ayaw nyo pa rin magsalita. Ewan ko sa inyo. Ang sarap nyo talagang painumin ng kape. Baka sakaling magising kayo. Bigyan kaya kayo ng kape. Reset, di ba? So ngayon, dahil nga patuloy nilang sinisira si Inday Sara, ano ang sabi ni Inday Sara dyan? Hanggang sa nag-statement si Inday Sara na ang dami naman nagpa-pop up ng mga message. Thank you. Hi Joey Quinto, how are you? I'll read it later. So ngayon, yes, patuloy nila na sinisira ang Sara Duterte. Ngayon na fact check na sila, tapos ayaw nyo pa rin ayaw nyo pa rin magsalita. Yung iba naman, 'di ba? Meron pa silang mga pakanan, 19 days lang ginastos ni Sara Duterte ang 125 million pesos. 'Di ba? Ang grabe. Yan ang kanilang mga fake news. December 20 ni-release. Yung confidential fund na yan. Natural, uubusin niya yan, 'di ba? Sa mga what do you call it? Kapaki-pakinabang na mga proyekto kasi ang budget every year. Kung di ba naman kayo tanga, well, ginagawa kayong tanga. Yun yung sinasabi ko yung mga jutang sa mga bangag. Mga palangga, ganito yan. Pinaint o ginawang kwadro, ginawang ipininta o ipinicture ng bangag ng gobyerno na si Sara Duterte ay ganito, naggastos ng ganyan ng confidential fund na 125 million sa loob lamang ng 19 days. Mga kababayan, ayun again ang pagtatakip sa malaking ninanakaw nila, sa billion-billion pagnanakaw nila. Kaya nga, di ba, anong ginawa ni Inday Sara dyan? Nung patuloy siyang inaatake ng gobyernong ito, ng gobyerno ni Bangag, kaya naman siya ay what? Nag-resign sa DepEd. Hindi siya nagkapit tuko at sinabi niya, sinabi niya na hindi niya
hindi na siya pwedeng sumuporta sa isang bangag na administrasyon at it's irreconcilable, wala nang uni-unit team dahil nga sa ginagawang pambababoy, pangbabastos nitong bangag na gobyerno, pambabastos sa kanya, pambabastos sa Pilipino dahil sa kadahilan ng pagnanakaw sa budget. Dahil ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito sa 125 million, ito ay what? Mga gimmick-gimmick gamit ang kanilang mga black propaganda, black ops, magaling dyan si Liz Satanas dahil gusto nilang sirain talaga si Sara Duterte sa harap ninyo. Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Di syempre, patuloy tayo magdadadadadadada. Di ba? Dahil kung sila ay nagdaldal, simula nung September, dapat ako hindi na ako natutulog. Dapat kahit gabi nagdadaldal. I mean, kahit na natutulog ako. Dahil sa panaginip ko, di ba? Di ba? Bangag. So, dapat ganun din tayo. Okay? Dapat ituon natin yung mas malaking usapin na isinampal ngayon sa inyo sa pamamagitan ng pag-expose ni Congressman Ungab, ni Pangulong Duterte dyan, na ito ay tinarantado ang paban ng bayan. Ano ang palusot ngayon, di ba? Ulit-ulitin para tayo maikulalya. Unang inilabas ni Ungab, sabi ni Marcos Jr., nagsisinungaling si Duterte, yan. Wala namang ganyan sa GAA. Kasi, lahat yan, hindi naman, walang bakanting, line doon. Kasi, ano naman yan, ang drama pa nila, pinag-aralan nila, may mga photo op pa sila during Christmas season, di ba? I think December 17, 18 yata, mga ganun. Nagpa-picture niya na kunyari inaaral-aral ni Bangag, hindi nyo alam, photo op lang. Dahil alam na ni Liz Satanas na ilalagay nila yung number doon, yung figures doon para glinlangin kayo, mga kababayan. Kaya nga, masasalamat tayo dahil buong-buo pa rin ang pananalig ninyo sa ating Vice President na patuloy na binababoy ng gobyerno ni Bangag. Dahil ito ang utos ni Liz Satanas Huwag tantanan yung 125 million na confidential fund ni Sara Duterte. Meron pa yan. Sinabi si Liz Satanas, di ba? Galit na galit siya. Kunyari, sinasabi, nagagalit siya kay Sara Duterte kasi nung I think January, nung nag-start ang hakbang ng Maisog, di ba? Nagsalta si Pangulong Duterte. Bangag yan si Bangag Jr. At yan ay nag-addictus benedictus. Nagpa-interview pa si Liz Satanas, kaya taer na. Di ba? Nung sinasabi, na sinabihan si, hindi ko nakalimutan ko na isang statement na nagalit si Liz Satanas dahil tinawag na bangag ang kanyang asawang Bangag. Pareho lang naman silang bangag. Hindi lang bangag. Kidnapper pa. Tsoktsakkera pa. Hayop pa. Smuggler pa, kawatan pa, yung mga namatay na PSG. Dahil nakikita ang ginagawa ni Liz Satanas ay kundi kabalbalan pag nakaw ng pera ninyo. Kaya nga sabi ng iba, military junta na nga ba ang magaganap? Sabi ko nga, tuloy-tuloy lang natin at hindi natin alam kung ano yung nasa isip ngayon ng mga brusko. Dahil nga, hindi naman kayo tanga Ewan ko sa inyo, nag-aral-aral pa kayo sa PMA. Dapat doon na lang kayo mag-aral sa mababang paaralan ng Kumunoy. Di ba? Yan dapat ang ginagawa nyo. Di ba? Anong malaki ngayon? Here we go again. Okay? Here we go, darling. Shout out sa inyong lahat. Okay? Okay. Ano to? We have your garments ready. Okay, fine, whatever. Okay. Okay, balikan natin. Ito ha. Araw-arawin nyo to. Mga kababayan, dahil dyan sa expose ni Congressman Sid Ungab, sana magising na kayo. Dahil ikumpara ninyo yung binabato kay Sara Duterte na 125 million. Siguro naman matatalino kayo, magagaling kayo sa mathematics, kahit basic lang, elementary mathematics. Dahil sa expose na yan ay ipinakita sa mga papel na yan na imagine ninyo ang pinag-usapan nila sa kanilang Congress, lower and upper house, na ang budget ni Bangag Jr. ng Office of the President is 10.4
billion. They talk about that publicly. 10.4 billion ang ilalaan. So after ng buy scam na hindi nyo nakita, ay tinago sa inyo. Pero thank you, Congressman Ungab. From 10.4 billion, naging 15.8 billion. Pinasikreto sa mamamayang Pilipino na dagdagan ang budget ni Liza Tanas, ni Marcos Jr. ng extra 5.4 billion pesos. Kaya nagtotal sa 15.8 billion. The question now, mga hitad, mga palangga, ano ba ang malaki? Yung paninira kay Sara Duterte na 125 million o etong putang inang Marcos Jr. na pasikretong dinagdagan ng 5.4 billion pesos ang kanilang budget. Sigaw na naman si Inday. Oy, buti na lang. Wala nakakarinig sa akin. Okay? Dito sa bahay. 15.8 billion. Diba? Ang opisina ni Quezon, ang opisina ng senador, ng Senate of the Philippines. Okay? Ang pinag-usapan sa public deliberation, 12.8 lang ang i-allocate sa kanila. But, lingid sa inyong kaalaman na kayo ay patuloy na tatanga-tanga na lang ay dinagdagan ng 1.1 billion pesos. Ang tanong, kanino mapupunta yung 1.1 na yan na dagdag? Sa mga bulsa ng mga buwaka ng inang yan. Yung, baka nga buong budget pa yun, mapunta lahat sa kanilang bulsa eh. Oh, now, yung sa Speaker of House of Representatives. Sa budget deliberation 16.3, pero lingid sa kaalaman ng mga makikisig, ng mga matatalinong, makabayan, mapagmahal sa bansang Pilipinas, dinagdagan pasikreto ng walang kaalam-alam ang isang vendor, ang isang doktor, ang isang nurse, ang isang inhinyero, ang isang maestra, ang isang obrero. Dinagdagan ng 17.3 billion. Ano ang malaki? Kayong mga militaring brusko, anong malaki? 125 million na isang taon mahigit nilang ginawang parang rosaryo para sirain si Sara Duterte. O ito pa lang, yung 2025 budget, wala pa yung 2023, wala pa yung 2024. I'm talking 2025, sa kasulukuyang panahon. Ano ang malaki? 5.4 billion? 1.1 billion? 17.3 billion? Ano ang malaki? Ang 125 o yung mga figures na sinabi ko? Ha? Yan ang paulit-ulit natin gawin nating what? Sabi ko nga, kung sila ay minuto nilang binababoy si Sara Duterte para sirain, paalisin, 'di ba? Illegal nilang pagbintangan ng kung ano-ano. Pero ito pagtatakpan na lamang ng media, although nagsasalita na ngayon ng mga liyawa, 'di ba? Nagsasalita na dahil tuloy ang kanilang pagsasalita diyan, mga kababayan. Ay nako, talagang makikita ninyo na si Bangag ay bangag. Bangag sila pero ang galing-galing nilang magnakaw sa kabanambayan. Si Bangag Jr. at si Liza Tanas, kahit tulog, patuloy na nagnanakaw sa kabanambayan. And we're not talking about Office of the President lang. Habang tulog sila at kayo ay kumakalam ang sikmura, si Liza Marcos nangingidnap ng smuggle, nagnanakaw. Habang si Bangag ay sumisinghot, kumikita o nagnanakaw, not kumikita. Kasi when you say kumikita ka, that's an honest, a profit. Pero nagnanakaw sa Agriculture Department, sa Bureau of Customs, sa DepEd, sa lahat, sa BIR, DBM, lahat ng ahensya ng gobyerno. So habang sila ay tulog, nagtutsuktsakan, nagsisinghot, patuloy silang kumakamkam ng kabanangbayan. Samantalang kayo, patuloy na naghihirap. And now you have to wake up, people. Ulit-ulitin natin. Okay? Na kailangang gumising na kayo sa katotohanan. At ang sagot, magkakaroon ba ng military junta? Dahil may mga nakikita tayo at may mga nagsasalita na magkakaroon ng military takeover.
Yan ba ay legal o illegal? Gusto nyo ba yan? Mag-comment kayo dyan. Di ba? Mag-comment kayo mga kababayan. Tingnan natin ang comment natin. Ano ang gusto ninyo? Juan Pantoja. Okay? Si Kate. Okay. Ano sabi dito? Okay. Gusto nyo? Sino ang gusto? Sabi ni Vitor Suntoy, sa page si Bangag, ang dami niya mga trolls. Exactly. Tony Biscasser, kasi manwa, o kumusta ka na palangga? Ba, lamig-lamig da sa inyo, tugnaw-tugnaw da sa sa New York. Nakita ko yung weather nyo, 18. Oh my God. Anyway, love you palangga. Maris Gavero, December 13 na-release kasi plano na nila for VP to get in trouble. 125 million naggastos sa 11 days remaining before the next year kasi kung hindi maibalik sa National Treasury. Exactly, Palangga. You're good. Anong gusto nyo? Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Ngayon, ano sinasabi ko? Magkakaroon ba ng military takeover? We don't know. Kasi ang tawag dyan, military takeover or military junta. Actually, yan mga Palangga. Marami, may mga bansa. Tignan natin dito. Okay? May mga bansa na ginawa yan in the past. But anyway, sa atin sa Pilipinas, gusto nyo ba yon? Illegal yan. Kung hindi, pag ginamitan ng dahas o ginurgur ng literal yung mga hudas, yan ay illegal. Pero kung yan ay maging matagumpay, o sabi ko nga, maging successful, na walang ginurgur, di ba? Pwede naman mag-military takeover, pero wala kang gugurgurin. Ipakita mo lang ang power mo. May mga ganun, ipapakita lang nila yung kanilang power na tama na, sobra na sa mga bangag na ito. Di ba? So ngayon, illegal lang yan. Ay, mamananagot yung mga military. Kaya iba natatakot din yung mga yan. Huwag kayo talawan. Yung iba, ayaw pa magsimula niyan. Although, ang dami kong nakausap na mga men and women in uniform, hindi ito direct kong friends of my friends, na kapag kami ay nagkakape, tatawagan ng friend ko yung kanyang kaibigang police, kaibigang military, tapos pinapakilala sa akin, ganyan-ganyan. Oh, Miss Marlica, we're watching you. Nako, thank you. Nag-aantay lang po kami ng pagkakataon, ganyan-ganyan. Siyempre, maiintindihan ko naman kayo na natatakot kayong mawalan ng benepisyo kasi talagang vindictive nga itong mga bangag na ito. Pero kung kayo ay manindigan para sa kaban ng bayan, hindi naman tayo nananawagan dito na manggurgur kayo ng tao. 'Di ba? Gurgurin nyo lang yung administrasyong bangag dahil kayo ay kumakampi sa mga Pilipino. Dahil kayo ay nag-aalab ang inyong damdamin dahil wala ng democratic, wala ng democratic process or democracy sa ating bayan. Dahil lahat ginugurgur kayo, katulad na lamang ng inyong kabaro na si Wilkins Villanueva, si Colonel Grijaldo at iba pang mga polis. Tapos yung mga nakakulong, yung mga kriminal, yung mga gumugurgur ng tao, literal na gumugurgur, ay pinapatakas ni Bangag, di ba? Administration, katulad na lamang ni Matobato, katulad na lamang ni Asierto, kung sino pa. Di ba? Pinapatakas nila at ginagawa ng mga kapike-pike ang passport ng iba ang pangalan. Hindi po makakatakas si Matobato at iba pang mga jejemonyo gamit ang peking passport kung hindi nakipagsabuatan sa immigration. Yan yung sinasabi ko sa mga illegal sa immigration. Hindi ang makakatakas kung walang basbas. So, ang ibig kong sabihin, wala na kasing batas sa Pilipinas. Kaya pwede maging option talaga ng mga brusko na magkaroon ng military takeover, military junta, then siguro kapag naging successful sila without dugo-dugo, you know what I mean, di ba? Walang nagbuwis ng buhay dahil na ipakita nila yung kanilang power na dinidepensahan nila yung flag, yung taong bayan. Kaya sila ay nagluminya na kayo lahat dyan sa labas at sasabihin nila na kunyari, tama na, hindi na maganda ang pamumuno ng isang adik na presidente. At ang advice ko lang, mga kababayan, sa mga military, mga brusko, once na ginawa nyo yan, at I know papunta kayo dyan, okay? Once na ginawa nyo magkaroon ng military takeover, huwag ninyong gayahin ang mga bangag. Huwag nyo kaming isuppress
sa pananalita namin sa aming First Amendment, US pala yun, sa aming freedom of speech. Gawin nyo yung tama para maging successful kayo. Di ba? Huwag nyong gurgurin ang malayang pagpapahayag, malayang pananalita, malayang pagkukomento, at pagkikriticize sa gobyerno ni Bangag. Kaya nga tayo, lalabas kayo, di ba? Kung lalabas kayo at ipakita niyo yung mga alindog ninyo, huwag ninyong gayahin ang mga bangag. The reason why kaya kayo nag-come out, di ba? Dahil ayaw nyo yung ginagawa ni Marcos Jr. na pagdanakaw, paggugurgur ng mga PSD, pag-smuggle, pangingidnap, pagtataas ng mga bilihin, kawawa naman kayong lahat dyan. Huwag nyong gagayahin ito, mga hitad. Mga pulis, mga sundalo, huwag niyong gagayahin ito. Huwag kayo mag-ala martial law. Gawin niyo lang yung tama para sa taong bayan. Okay? Kumilos kayo. Kung gusto niyong kumilos, isave ninyo ang inyong bansang pinakamamahal. Dahil kung hindi kayo kikilos, ipupush ko kay President Trump. Talagang magmamaniklod ako, Lolo Trump, sakupin niyo na ang bansang Pilipinas. At ikulong o igurgurin ang mga kawatan ng mga politiko para again ang makinabang ng resources ng taong bayan ay taong bayan. Hindi iilang pamilya o maraming pamilyang nasa Kongreso, Senado, nasa mga gobyerno ang patuloy na ini-enjoy. Tignan nyo ang mga hiho di punggol. Pabakabakasyon ang mga magnanakaw sa Korea, sa Japan, sa iba't ibang bansa. Gamit ang pera ninyo. Samantalang kayo, padil-dil-dil-dil lang ng asin. Panudol-noodles lang. Diba? Noodles lang kamo. Pakamukamote lang kayo dyan, although healthy yan. Pasasaging-saging lang kayo, saw-saw-saw-saw sa ginamos. Samantalang sila, kumakain ng Kobe, ng steak na pinakamamahal na mga mamahaling steak na, bago kainin, minamasahi pa yung mga baka. Diba? Para yan sa kanilang mga pamilya, sa mga sarili nila, sila ay nag-i-enjoy sa pera ninyo kasi ayaw nyong manindigan. And I hope kapag nagdesisyon ang mga bruskong, mga kalalakihan at mga maalindog na mga kababaihan na uniformado, ay isipin ninyo na kung manindigan kayo, hindi dahil magsiga-sigaan kayo o mag-martial law type kayo, katulad ng ginagawa ngayon ng mga bangag at ng tatay niya, kundi kung gawin nyo man yan na lumabas kayo, you're doing it for the common good, for the Filipino people, hindi dahil sa inyong personal interest din. Then you wait for what? Like a couple of months, then ilagay nyo si Sara Duterte. Or ako naman kasi ganito, this is my opinion pagdating dyan. I really don't care kahit si Juan de la Cruz, kahit si Karen Bautista ang ilagay nyo dyan, si Maricel de Mesa, okay? Si Sandy Cabuntala, kahit silang ilagay nyo dyan, wala akong pakialam. As long as ginagawa nila ang para sa Pilipino, as long as panagutin, gurgurin ang lahat. Diba? Yun ang panawagan natin. Talagang puksain. Puksain lahat, bawiin ang pera ng Pilipino sa mga kawatan at ibartolina o gurgurin, gurgur squad. Diba? Isa sa gusto ni Attorney Vic din yan ay gurgur. So yaan dapat ang gagawin ninyo para magkaroon kayo ng maalwang Pilipinas. Kung patuloy na lang tayo, well, I'm just looking forward na kung may mga nakakarating sa ating mga impormasyon na baka mag-aklas ang mga brusko. Ibalik ninyo, mga kababayan, ang peaceful community kung gagawin nyo yan. Kasi may pros and cons naman yan eh. Ang kagandahan niyan, kung talagang pag binitbit nyo si Bangag at ilublob nyo sa Kumunoy, ilagay nyo sa Bartolina, kung saan nyo man gusto gawin, mga kababayan, dapat
Yang mga yan, mga walang kwentang tao yan. Si Lisa Tanas, isang butod, isang kawatan, isang kidnapper. Ikumpara naman sa inyo mga brusko, ikulong nyo yung mga hayop na yan. Burahin nyo ang pangalan nila sa lipunan at tuluyan nyo silang burahin. Pagbayarin nyo sila sa kanilang mga kasalanan dahil mamamatay tao yung mga hayop na yan, manggugurgur, magnanakaw, lahat na. Yan ang gawin ninyo, mga brusko. Yan ang magandang posibilidad na pwede niyong gawin as military, as men and women in uniform, na sumumpa. May pakiskis pa kayo sa flag, di ba? Yeah, well, sa Pangulong Duterte lang naman ang nakikita ko talagang na nirerespeto ang ano natin, ang ating flag at bansa at talagang ginugurgur ang mga dapat gurgurin na mga kawatan, na mga letse sa kaban ng bayan. Yan ang gawin nyo, mga military. Huwag nyong paduguin. Huwag kayong magpadugo. Di ba? Alam mo yun sa Ilonggo, meron yan eh. Kailangan may padugo. Pag yung mga nagpapatayo ng mga building, di ba? Minsan may padugo yan. Minsan may mga na mamamatay dyan, di ba? May mga nagbubuwis ng buhay. Ang tawag dyan sa amin is padugo. Huwag na kayo magpadugo. Kailangan nyo lang pantayin ang kanilang mga tiil. Di ba? Kailangan nyo lang tanggalin sa pwesto ang mga mandarambong. Labanan ninyo ang katiwalian, labanan ninyo ang kanakawan, labanan ninyo ang kasmagliran, ang kakidnapan na ginagawa ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tamba Luslos. Yan, maging powerful sana kayo at tutukan ninyo ang kapakanan ng taong bayan na ngayon, tignan ninyo, ulit-ulitin natin, ang inyong kabaro dyan sa Basilan ay ginurgor na lang, nang ganon-ganon na lang, namamayagpag ang mga rebelding makakaliwa o iba pang mga rebelde, ang mga krimen, ang pulburon ay lalong bumabagsak, nagmumura at affordable na sa mga kabataan. Yan ba ang proud to be Filipino? So you do good. You do something, mga military. Kung magkakaroon ng kayong military, tsuba-tsuba, di ba? Huwag nyo lang hayaan na gurgurin ang freedom of speech ng taong bayan. Ganito pa rin, huwag nyo silang kasuhan. Huwag nyo silang ipatawag sa Congress. Well, kung abolition na yung Congress, edi wala nang Kongreso. But again, huwag kayong tumulad kay barbers. Yang barberong ulol. Huwag kayong tumulad kay Abante, kay Fernandez, kay Ortega, kay Adjong, kay Akop, lahat ng mga hegemonyong mga jolul na pikon sa atin, sa aming mga vloggers, and even you netizens, pikon na pikon sila dahil binubukelya natin ang kanilang mga kawalangian, katulad nga kay Colonel Grijaldo na binuking ni Colonel Grijaldo na ang congressman, katulad ni Ako, ay ni Abante, ni Fernandez, ay pinipilit siyang impluwensyahan para ayunan ang kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Kayo mga militaryong bruskong-brusko, yan ang mga unahin ninyo. Ikulong ninyo ikulong ninyo yung mga yan. O ano man ang pwedeng possible na kaparusahan sa mga yan. Huwag ninyong sikilin ang aming mga karapatan na magsalita. Di ba? Sana payabungin nyo naman ang buhay ng mga Pilipino. Di ba? So ako naman, mataas ang respeto ko sa mga matitinong military, di ba? Kasi dati gusto ko maging police or sundalo nung bata ako. Kaya kung ano nung pinagagawa ko sa buhay ko, umakyat ako ng nyug. Umakyat ako ng mga katalunan, ng mga forest. Hindi, totoo yun. Di ba? Pag gumugulong-gulong ako, kasi feeling ko ako si Wonder Woman. Well, but seriously, kasi gusto ko nung bata ako, parang pag nanonood ka ng mga movie or show, gusto mong lipulin ang mga kasamaan, di ba? Ano bang sinisimbolo ni Wonder Woman, di ba? Ni Superman, di ba? Ang symbolism niyan ay nililipol nila yung mga masasama. So ako nung bata pa lang, gusto kong maging Wonder Woman at tatalian ko lahat ang ulo ng mga kawatan, di ba? I think kaya ganon. So anyway, sana gawin yan ng military, ang tama para sa kapakanan ng taong bayan. Ipasuka lahat ng ininom ni Lisa Tanas na mamahaling wine, ipasuka lahat ang mga ninakaw nila kahit na nasa ibang ibang bansa na, well, para hindi nila mapakinabangan ang mga ninakaw nila, the ultimate solution diyan is gurgur them sa loob ng kulungan. Gurgurin ang administrasyong walang hiya.
'Di ba? Kailangan nga makita natin na anong gusto nyo? Buhay sila na nakakulong sa Bartolina or gurgo right away? Kapag meron tayong legalidad na pagbabasehan na sila ay literal na gurgor. I think para sa akin, ano na lahat, to me, gurgor the whole family. Kung may kapangyarihan ako sa ngalan ng legalidad, I will gurgor all of them. Para hindi na nila mapakinabangan ang ninakaw nila. Hanggang sa kaduluduluhan na lahat ng kamag-anak nila, yun nakikinabangan kasi hindi naman lahat ng kamag-anak makikinabang yan. Yung hindi lang yung alam mo, matitrace mo kung sino ang nakinabang sa mga ninakaw nila. Gurgur all of them. Burahin sila sa mapa. Burahin sila. Lahat. Para hindi nila mapakinabangan ang perang ninakaw nila. At hindi na sila dapat pamarisan. Dahil sinira nila ang ganda ng Pilipinas, sinira nila ang kinabukasan ng Pilipino. Binaboy nila ang utak ng mga kabataan dahil sa pagpapalaganap ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ng what? Ng pinagbabawal na pulburon, ng droga at kung ano-ano pa. Mga palangga, naging successful, okay? Ang mga, naging successful naman sa ibang bansa katulad ng Thailand. Di ba? Sila ay nagkaroon din ng military junta. Anong ginawa nila, mga palangga? Sinugpo nila. Di ba? Hinuli nila lahat ng mga kawatan. Kaya tingnan mo ngayon ng Thailand. Di ba? Kaya nga gusto ni Altenco doon Doon nagpakasal ang kanyang anak. Nandoon ang mga kawatan na cabinet secretary. Kasi feeling nila mas masaya doon sa Thailand over sa inyong Pilipinas nyong mahal. Right? Doon sila nag-enjoy. Kasi mas maganda ang sistema, mas ligtas ang mga tao sa Thailand kumpara sa Pilipinas na natakot sila siguro habang siguro nasa beach sila kung saan man sila. Baka biglang silang bangbangin ng mga makakaliwang grupo. Bira mo sila mismo, wala silang tiwala sa sarili nilang bayan. Wala silang tiwala sa security dahil hindi naman secured ang pamumuhay ng ating mga palangga, di ba? So yan ginawa ng Thailand. What else? Sino pa ang gumawa nito? Like, what do you call it? Myanmar. Okay? Recently, di ba? 2021. Although hindi maganda yung nangyari sa kanila kasi maraming mga karahasan and everything, ako ayaw ko yan mangyari sa Pilipinas. Na magkaroon ng duguan. Ang gusto ko lang magpakita ng paninindigan ang mga men and women in uniform kung gusto nyo talaga. Kasi yan ang nakikita natin dyan, nalalabas sila sa kalsada, lumabas na kayo. Pero wag na kayong manakit. Diba? Panagutin nyo lang ang mga bangag. Diba? Yan ang gawin ninyo mga hitan. Kasi pinoprovoke na. Si Barbers, pinoprovoke si Grijaldo. Tawagin mo yung mga kakampi mo. Nasaan ang professionalism? Nasaan ang ethics? Which is wala naman silang ethics. Wala na silang sinusunod na batas. Diba? Instead, i-encourage nila ang mga Pilipino, ang taong bayan, ang mga estudyante, mga kabataang estudyante, na you have to be part of the public discourse. You have to be part sa mga usaping panggobyerno, public interest. Anong ginagawa ni Barbers na mga buwakan ng ina? Anong ginagawa ng bangag na gobyerno? Ipatawag yan! Ipatawag si Jason Sa. Ipatawag si Pam. Diba? Ipatawag si Maui. Ipatawag si Attorney Trixie. Ipatawag si Ana Maalindog. Uy. Ayan. Yan ang pinatan ko na apelyido mo, teacher, Prof. Ana. Maalindog ka na. Okay? Yan ang gawin din. Ayaw nila tayong magsalita. Si Marlica kasuhan. Kasi yung bunganga ni Marlica, pinagli yata ako sa halo. Diba? Pinagli yata ako ng nanay ko sa halo. Alam niyo yung halo? Ano ba sa Tagalog ang halo? Hindi ko alam. Diba ang halo? Bangag! So, ganon yun mga palangga. Ano ginagawa ng mga jutang Genemes dyan? Sa Kongreso, patawag si Marlica, kasuhan si Marlica, kasuhan si General Macanas.
Ni Acorda, lahat na lang na magsasalita, tangina ng mga hayop na to. Kakasuhan, di tama na lang yan. Kung gusto ng mga military na, kayo ay magkaroon ng military intervention, then go for it. You have to make sure na magwagi kayo at magnawagi ang taong bayan. Kasi pag hindi kayo magwagi at hindi kayo buo, talagang papagurgur kayo ni Bangag at tatanggalin yung mga benepisyo ninyo. Alam ko yan ang kinatatakutan ninyo. Huwag kayong matakot sa isang bangag. Kung nga hindi takot, kayo takot. Tangay ng mga yan. Ayun, bayawak daw yung halo, sabi ni Romeo Roa at John Ree. Di ba, bayawak? Doon ako Di ba? Gusto niyo ba maging yung ngangabel siya maging bayawak? Halo? Oo nga, naalala ko sa altang yun. Halo, my God, 30-something years ko lang huling narinig yun. Pabo. Pwede rin ako pinagpili sa pabo, sabi ni AB. Turkey yung maingay. Di ba yung halo? Hindi, yung halo kasi hindi laging gumaganon eh. Pabo, sabi ni Wanderer. Pinaglihin niya ako sa pabo. Masarap yung turkey eh. I know. Pero you know what? Kaya ko magluto ng masarap na turkey. Nalagyan ko ng tanglad yan. Ayoko ng turkey pag Thanksgiving, yung very American way of cooking. Hindi ko ginagawa yan. Pag nagluluto ako ng turkey, ng pabo, nalagyan ko ng bonggang-bonggang maraming tanglad, bawang, and everything. Kaya nagiging lechon manok ang lasa. Di ba? Gangis. Oh my God. Sabi ni Cathy Magbago, yung tuwing takip silim yung maingay sa atin. Gagangis. Yeah, gagangis. Si Tatay Duterte, wala pa namang ginawa. Wala namang ginawa na ganyan. Halos isumpa pa si Tatay, sabi ni Joanne Pantoa. Ayun na nga, kasi intimidated sila sa ngangabels at talino ni Pangulong Duterte. Intimidated yung mga hayop. Well, not intimidated is the right word, actually. Inggit. Diba? Inggit ang mga hayop na yan sa utak ni Pangulong Duterte. Crickets, sabi ni Victoria Custodio. Yes. Junugin sila ng Juhay. Hindi ko alam sa military kung gusto nilang gawin yan malaki. Good luck. Marlican Angel, Ilongga ka nga agad. Oo naman, lahat ng mga nabadwan ko sa nung bata ako. Nung bata ako, Balapalangga. Kung hindi na ako nagakadto ng mga talon. Mga nyug, inaakyat ko yan. Tapos, kunyari, may buko yan. Tapos nakita ko si Bangag, laglagan ko ng buko. Tapos na. Diba? Hanapan niyo ako ng buko na nakatayo doon si Bangag sa baba. Akyatin ko. So, lalagyan ko ng maraming buko para masarapan siya. Diba? Gawin siyang salad. Okay? Buko salad. Mga walang kaluluwa yung mga jayop na yan, sabi ni Marlene Mandresa. Kailan kaya magiging 52 state or 52nd state ng state of USA ang Pilipinas? Excited na ako maging president si Trump, sabi ni Lodi Petmalo. Organic chicken, madam, sabi ni Ferd. Ferdinand, kumusta yung mga manok mo? Ayan. Gising na gising si Judith Bilyesa Sanso. Palangga, saan ka? Dito ka? Dahil ka nalang gising. Parang ako ikaw, hindi ka tutulog. Okay. Maayong buo. Sabi ni Clyde Fernandez, bongbong salad. Di ba? Garen Mihares, maayong buntag, Madam Marlica and Marlicans. Ngayon lang ako nakabalik kasi parang black din ako. Di ako maka-join sa live chat. Tapon lahat ng angka nila sa Pluto para hindi na makabalik. Naku, gagastos pa tayo doon pala nga ng ano tawag yan? Ano tawag yan? Yung Skylab, yung ginagawa ni Elon Musk. Gagastos pa tayo ng milyon, hindi na sa Kamunoy na lang, pwede na yan sila. Huwag mo natapon sa Pluto, sasakay pa sila, gagastos pa tayo doon. Sa Kamunoy, di ba? Sabi ni Bensing Villarde, President Trump, help! Impeach BBM, impeach Bangag. Talaga naman, dapat ma-impeach yan. Hindi si Sara ang i-impeach, kundi si Bangag. This is the high time para kayo ay manindigan. I-hashtag ninyo, impeach BBM, impeach Bangag. Gorgor BBM, Gorgor Bangag Administration. Jitayin lahat ng mga politikong kurakot, sabi ni Rolando Dome. Joey Sarmiento, napag-iiwanan na ang Pilipinas to other neighboring countries when it comes to economic development due to rampant corruptions. Yun na nga. Dan sabi ni Bangag, doon ang tatay ko.
gaganon-ganon ang ngiwi niya. Ang tatay ko, 'di ba? Dati sabi niya, ang mga kapitbahay natin like Thailand, Vietnam, nandiyan lang yan nag-aral sa IRI kung paano mag-cultivate ng pagtanim ng palay. Oh, kumusta na ang Thailand at Vietnam? Ayun, available yung kanilang mga produkto dito sa bawat shelf ng grocery store. When you talk about rice, jasmine rice na mamayagpag. Nasaan ang magagaling na Pilipino? Wala. Kasi magagaling lang sila magnakaw. Well, nakakakain sila ng masasarap na pagkain ang mga kawatan, samantalang kayo, hanggang doon lang kayo sa bukbukin na bigas. Na parang, na kung walang, alam niyo yun yung bigas na pag walang ulam, hindi mo makain. Ang jasmine rice, kahit asin lang, pwede mo nang kainin kahit walang ulam. Yung mumurahing bigas na kaya, na, yun lang ang nakayanan ninyo. Kahit yata aso hindi makain kasi parang suka. Ganyan ba yung life na pinapangarap ninyo? Ako, mga palangga, I'm so grateful kasi nga nilabanan ko ang kahirapan. Hindi lahat tayo na may mga angking alindog, angking galing, angking lakas ng loob na kayang takasan ang Pilipinas. Kasi ako naniniwala ako kung lahat kayo may opportunity to get out from the country, lumabas na kayong lahat. Right? Tama ako mali. Kung meron kayong pagkakataon na takasan ang Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon, talamak na gurguran, talamak na krimen, lalayasan nyo ang Pilipinas. Not because you don't love your country, but you want to survive. Ganun ako eh. 'Di ba? Eh hindi naman lahat tayo ay nabibiyayaan, but I hope huwag kayong sumuko na labanan ang kahirapan. Pero the ultimate solution para matapos ang kahirapan sa Pilipinas, gurgurin ang mga bangag. Sabi ko nga, hindi ako naniniwala na kasalanan ng Pilipino, ng tao kung bakit mahirap siya. Hindi lahat applicable yung ganun dahilan. Maraming mga Pilipino, mga kababayan natin na hindi nakapag-aral, na elementary lang ang inabot o high school lang, na mga masisipag, nagtsatsaga magbitbit ng mga gulay o saging o kung ano man mga binibenta nila, pero hindi pa rin po kayo umaahon. Why? Walang support yung government. Hindi kayo sinusuportahan. Kasi ang pera supposedly to support for you guys, nandoon na sa Liverpool. Itinransfer na ni Lisa Tanas ni Bangag through crypto. Ninakaw na ni congressman, ni senador, ni mayor, ni governor, even barangay captain. Mga kawatan na rin. Di ba? Not all. Di ba? Tinatransfer. Samantalang kayo, kahit gaano nyo kagaling, gaano nyo kabait, gaano nyo kasipag, ang bagal ng asenso. Why? Walang support yung government eh. Di ba? Instead na yung mga perang yan, ulit-ulitin ko sa inyo, na ibigay sa mga komunidad. Yung PhilHealth, yung 90 billion pesos, at kung mga unprogrammed funds, yung mga budget ina-insert nila doon sa sinasabi ni Congressman Ungab na 28 line blank items, 13 pages na multi-billion. Kung igagastos yan sa bawat barangay, sa bawat Pilipino, nabigyan kayo ng maayos na kalusugan, katulad sa PhilHealth, walang budget na zero. How can you function, mga palangga, kung may sakit kayo? Kung ang tuberculosis ay hindi pa hindi pa napupuksa sa ating bayan. Third world country pa rin tayo. Sa ibang bansa, wala na yung sakit na yan. Kung meron man mga patak-patak na lang na mga nakakalusot. Kaya alam niyo ba, pag pumunta ka ng Amerika, kapag penetrasyon ka, isa yan yung TB test na yan eh. Isa yan sa medical eh. Papagamot ka pa. Pag nakitang positive ka, alam niyo yan, di ba? Sino mga pinipetisyon dito? Kasi meron akong kakilala dati. Kakilala ko lang, okay? Meron akong kakilala na nandito na siya sa Pilipinas. Sa Amerika. Actually, nagtatrabaho na siya sa hospital. Na-detect na meron siyang TB. Kilala ko to. Hindi ko alam pumunta ba siya sa Pilipinas kaya na-infect siya or whatever. I don't know, I forgot the issue. Pero
na-detect na nagkaroon siya ng TB. Alam mo ginawa sa kanya? Pinatigil siya. Nurse din yun. Pinatigil siya sa kanyang pagtatrabaho. Umabot yata siya ng almost a year. Ito, terus alam niyo yan, ito mga healthcare, nasa healthcare industry. Alam mo ginawa sa kanya, grabe nga, down na down na yung kaibigan ko eh. Alam mo, hindi siya pwedeng lumabas sa bahay niya. Naka-monitor siya ng government. Hindi siya pwedeng pumunta sa mall, hindi siya pwedeng pumunta sa grocery. Para kang may klepto tuloy. Para kang what do you call that disease? Okay? Leptopyrosis. Ayaw pumasok ng may ketong. Ayan. Totoo 'yun. I think almost a year kasi hindi naman leprosy, di ba? Okay. Leprosy. Ketong nga, pwede rin kotong, di ba? Pwede rin kotong. Hindi, meron siyang ketong. Parang may ketong, sabi nga sa akin. Claire, sabi niya, grabe, ganito pala sa Amerika, ha? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, ha? Paano kasi na-infect? Umuwi pala siya ng Pilipinas. I don't know, nahawa siya doon. Baka uminom siya ng alak ng may... Tsaka kasi sa atin prone yan. Halos lahat tayo, meron tayong mga ganyang sa body natin, di ba? Na lang siya, tawag dito, dormant lang. Pero anytime, pwedeng 1-year treatment. Temo, tama ako, di ba? Sabi ni Susan Martinez, almost a year. Hindi siya nakapagtrabaho palangga. Ganun dito tinitreat yung mga ganong klase. Hindi sa atin, tignan mo. Pag may TB ka, welcome to the family. Ito ha, I don't know kung mag-agree kayo sa akin. Ito yung nakikita ko. Nandyan pa ako sa Pilipinas, ang dami namin mga, nung ako'y student nurse, isa yan sa mga pinupuntahan namin, isa yan sa mga cases na hinandle ko. Ang Pilipino ganito. Kunyari, sa isang bahay, may isang na-infect na may TB. Okay? Tapos itong mga pamilya, let's say, ito si tatay may TB o si kuya or whatever. 4 kayo magkakapatid, 4 kayo. Syempre dapat yan naka-separate yan. Naka-isolate yan. Magkakahawa kayo. Dapat magkahiwalay ang kanyang mga utensils. Sa Pilipinas, hindi uso yan. Kasi ang dating, parang ang yabang mo. Ang yabang mo dun sa kapatid mo o sa tatay mo o sa nanay mo, kadiri na, parang akala mo maarte ka lang, nandidiri ka lang. Kaya ayaw mong tumabi sa iyong tatay o nanay o kapatid. At dapat yung kutsara, hindi pare-pare tayo, ang arte-arte mo naman. Tama ba ako? Kasi yun yung napansin ko nung nandiyan ako. Ganon ba ang thinking ng mga Pilipino? Kasi kulang sa education ng gobyerno. Hindi yan kadiri. Hindi ka umaarte. Dapat kapag na-diagnose ng TB o kung ano man nakakahawang sakit, Maharlikan Angel, tama? Ihiwalay mo, dapat nga magkahiwalay ng bahay para hindi mo mahawa yung 5 mong miyembro ng pamilya. Sa atin hindi. Pag may sakit ka, ay sama-sama tayo kasi nagmamahalan tayo. Sama-sama nating singutin. Mali yan. Yan ang i-educate nyo ang mga sarili ninyo. Kapag merong isang may sakit, na nakakahawa, kung pwedeng i-Airbnb nyo siya. Papuntahin nyo sa Sapayag, hindi dahil may ketong ang dating niya o hindi dahil nandidiri ka. To protect your family, to protect yourself, and also to protect that person para mabilis siyang gumaling. Sama-sama natin singutin ang pukelya sabi ni Olivia, wag yung kadiri yun palangga. Yan hindi po para hindi kakalat. Totoo yun. Pag may exposure ka, positive ka talaga, sabi ni Susan Martinez. Kulang sa edukasyon ng mga Pilipino. Hindi ganun ha. Yan ang nakikita ko, kulang talaga. Bakit tayo napagkukwentuhan sa ganito? Ibig sabihin, kung ginagastos ng gobyerno ang pera para i-educate ang ating mga mamamayan, sa barangay level pa lang, tang-ina ang ganda ng Pilipinas kung mahal. Paano i-educate? Ngayon nagpakalat ang military ng laban sa China. Ano 'yun? Yung kanilang hindi ko pa nabasa 'yun eh. Teacher June nakamukha ni Bangag. Okay? Military. Tingnan natin.
Nagpakalat sila. Ayun. Nagpakalat ito mo, ilang hours to 4 hours ago. Sabi ng PTB4, okay. The stories of Teacher June unveiled to the public. The Department of Education, Sani Angara, on Friday, January 24, joined the Philippine Coast Guard during the launch of the comic book, The Stories of Teacher June, at the National Library of the Philippines. The comic book simplifies the complex issues surrounding the West Philippine Sea, making legal concept more accessible to the youth and the general public. Mga kasinungalingan dito, tingnan mo. Papakita ko. Hindi ko pa ito nabasa, pero papakita natin sa inyo. Tingnan mo yung ginawa ni Bangag. Ito mo, tingnan mo ginagawa ng mga julul. Okay, basahin natin ito mamaya. Ito nyo Nakita nyo yan, yung libro? Kamukha ni Bangag. Ano naman kasinungalingan yan? For sure, kasinungalingan na naman yan, mga palangga. Okay, tignan natin ang kasinungalingan ng mga yawa. Alright? Ano to? Okay, ito. Nakita nyo yan? Kamukha ni Bangag. The stories of Teacher June. Let's learn the history, events, and facts. Fake news na naman yan. Tingnan mo, bakit ang Teacher June, dapat Teacher Bangag yan? Ayan. Dapat Teacher Bangag yan. Bakit kamukha ni Bangag yan? Si Teacher June ba yan? Si Marcos yan na nakanganga na parang kagagaling lang sa singhot. Nakita niyo pang bababoy sa inyo? Yung istorya na yan, kaletsya na yan? Propaganda na naman yan. Okay? Propaganda na naman yan. Samantalang ang President Trump namin ay, ay nakikipag mabutihan sa China, even sa Russia, para magkaroon ng world peace, para matapos na ang gera sa iba't ibang, lalo na sa Ukraine and Russia. Ang ating presidenteng Bangag, gumawa pa ng librong Teacher Bangag. Can you edit that? Baguhin nyo Teacher June, naging Teacher Bangag. Yung mga magagaling dyan. Nakikita nyo mga hitad, mga palangginging, kung paano kayo babuyin o paano magsinungaling itong mga ito. Pero ganun pa man, huwag niyong tigilan ang issue ng Bangag, lalo na itong bicameral committee report na binaboy nila, na pinagbasehan ng GAAB. Ginagaya nila si Vice President Sara, sabi ni Mildred. Sabi niya, kaya nga, ay huwag kayong mag-alala kung yung mga brusko dyan, magkaroon sila ng military junta. I don't know kung gagawin ba nila yan. Kasi yan mga ugong-ugong. Diba? Ugong-ugong na sila ay maninindigan. Eh di go! Diba? Go! Go, Attorney Vic, go! Si Tatay Digong, si Palangga. Etong ahas na to, one day, gurgurin nyo yan, ha? Ahas yan, si Lisa Tanas. Tambamonyo TV, I love you too, my darling. Apiti. Ay, nakahanda na daw si Bangag sa gyera daw sa China. Hindi ko pa nabasa yung buong libro. I'll talk about that later. Hindi ko pa nabasa. So, may nag-send lang actually habang nagbablog tayo. Alright. Nakanganga si Bangag kasi bobo, sabi ni Sayago Ramat Eva Janet. Alright? Kaya minamadali ni Trililing na ma-impeach si VP Sara dahil alam nila na hindi na sila mananalo sa Supreme Court. Kaya uunahan na nila ang desisyon sa Supreme Court, sabi ni Carl Tags. Yes, Pinay Swed, thank you. Ayun na nga, paulit-ulit na lang natin yan sinasabi, mga hitad. Okay. Diyos ko, may mga ano dito, block na natin to. Ito mga pakana ni Lisa, May mga nakapasok na mga ibang lahi na nagpapakalat dito ng kanilang mga business. Na-block ko na yung mga hayop na yan. Wag nyo. Ito, by the way, sa akin mga palanga. Tingnan mo, pinlag talaga ako ng mga walang hiya, Paulit-ulit na lang. Nakatanggap ako ng ganito, ganyan. Ayan, wag kayong magpapaniwala, ha? Kayong mga palangga dyan sa Pilipinas. Hi, baby doll. Yung mga nakikita nyo sa, dyan sa comment section na kayo ay kikita ng ganitong halaga, 300,000, 500,000, papasok kayo sa ganito ganyang negosyo, scam yan. Scam yan. Si Lisa lahat ang may gawa niyan. Yeah, paano nakapasok yan? Meron din silang mga call center dyan sa Pilipinas.
Lahat yan, pati mga elderly kayo, mga pensyonado. Huwag kayo nagpapaniwala, yung mga nagte-text sa inyo na, "Hi sweetheart, I love you," ganyan-ganyan. Alam ko lahat ng mga elderly dito na mga balo o mga single, naghahanap din kayo ng mga taong nagsasabi, "I love you sweetheart, honey my love." Pero ang karamihan ng mga yan ay scammer. Sili Satanas lahat yan. Lahat yan, may mga call center sila lahat. Okay? Lahat ng mga nangyayari sa mundong kasamaan, sili Satanas lahat yan. Mag-ingat po kayo, lalo yung mga pensioner, kasi may mga nakarating sa akin na ibinibenta pa yung bahay, nagpapaniwala kayo sa mga love scam na to. Oh my God. Message nyo na lang ako, oh, ayan. Sumama na lang kayo sa group travel namin. Oh, may entertainer pa kayo, 'di ba? Sumasayaw, kumakanta rin ako, 'di ba? Ang saya ng buhay ninyo. Sa mga gustong mag-travel na hindi kayo sinasama ng anak nyo kasi busy sila sa buhay nila, sa akin kayo sumama. We're gonna have fun. Only one life to live in this world. Enjoy your retirement with us. Kasi kami, iikot kami ng mundo. Budget lang. Sama kayo? Abangan nyo yung aming, abangan nyo yung aking travel agency. Magpabook kayo doon. Alright? Marami tayong business partners doon. Oh, yeah. Hindi, I'm serious. Hindi ako nagbibiro. I know. Kasi ang dami nag-message sa akin na mga dito sa Amerika, sa Europe. Miss Mark, kasama naman ako sa travel mo. May mga ganon, di ba? Gusto niyo ba ako kasama? Masaya kaya ako kasama. Hindi politika pag-uusapan natin. Party. Pa-cute-cute lang tayo. Mga ganyan. No, pero seriously, ako, I realize sa buhay ko na hindi ko kailangan ng magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi nyo kailangan sobrang daming pera. Enough lang to have a beautiful life. Enough lang, magsumikap kayo. Kasi alam mo sa Pilipinas, ito usapang palangga to. Kasi andyan naman kayo. Baguhin nyo na yung style ng buhay nyo. Ang dami kong kakilala na pinaaral yung kanilang mga pamangkin. Tapos sa dulo ng kanilang buhay, single sila. Wala silang jowa. Wala silang anak. Malungkot. Yung mga pamangkin nyo, okay lang yan. Yung mga kapatid nyo, okay lang yan na tulungan. But you have to take care of yourself. Actually, may relative akong ganyan eh. Na pinaaral yung kanilang mga pamangkin. Tapos nung nagtumanda na sila, alone sila. Marina Garcia, tapos yung mga pamangkin, mga walang utang na loob. Yung mga kapatid, walang utang na loob. Ito, I want to talk to you guys about life. Baka sabihin nyo naman, lagi na si Marika. Kasi, may kaibigan ako, makinig kayo dito. Pinaaral yung mga pamangkin, yung mga kapatid, binila ng bahay. Every month, utang sa pag-ibig yata. Basta nagulugan, di ba? Bira naman sa atin bumili ng cash na bahay, di ba? Hulog-hulugan. So itong si Palangga, every month, nagpapadala ng pang-monthly amortization, panghulog doon sa bahay. For so many years, niloko siya ng kapatid niya. Hindi siya nakauwi. Dito siya based sa Amerika. Hindi pala hinuhulog yung buwan-buwan doon sa bahay na yun. Lingid sa kalaman ng kapatid, wala na pala yung bahay. Patuloy pa rin, maliban sa bahay na binibigay, pinaaral pa yung mga pamangkin. Nakakalungkot. Ako somehow, yung na-adapt ko actually hindi. Hindi ko na-adapt. Minsan magaling din ako mag-advise eh. Pero, pagdating sa pamilya, pero hindi ka makatiis. Totoo yan. Diba? Ganon, hindi lang naman siguro ako nag-iisa. Pero sa totoo lang, malungkot. Imagine mo, kaya napag-usapan na, shit, sabi ko, niloko ka ng kapatid mo. Oo, nalungkot siya. Patawad pa rin. Yun ang apangit sa atin ng mga Pilipino. Niloko na tayo pa nag-a-adjust. Ako ayoko na mag-adjust. Diba? Ayoko na mag-adjust ng lolokohin mo ako, bumili tayo ng bahay. Tapos putang ina, wala na. Ay tang ina, ibablock ko na kayong lahat. Goodbye, my love. Di bali nang wala na akong kamag-anak, at least masaya ako. Ang sakit nun. Alam mo, awang-awa ako dun sa friend namin. Kayo pong mga OFW, lalo na kayo. Mabango lang kayo ngayon
Kasi nagpapadala kayo ng pera every day. You have to save for yourself. Please, huwag nyo ibuhos lahat. Nanghingi yung kapitbahay, yung pamangkin, paaral, ganun-ganun. Don't do that. Why? Ako, wala naman akong abroad noon. Wala naman tumulong sa akin noon sa amin. Dahil, kami lamang ay, although ang history ng pamilya namin ay mga alta at mayaman talaga, hindi, totoo, hindi ako nagbibiro, hindi ako nagyayabang. Alam yan ng mga nakakakilala sa amin, sa apelyedo ko. Ang mga Contreras ay ipinanganak na may kutsarang ginto. Totoo yun. Kami ay mga alta. Ang aming mga sakahan ay pinambabayad lamang sa sugal. Yung mga ganon. Ganon kami kayaman. Pinagbibigay na namin yan. Oh. Ayan na yan. Ayan na yan. No, but I'm curious. Di ba? Okay. Matuto tayong naging vocal sa nararamdaman, mga sister. 47 alone but not lonely. Sabi ni Niar Celestia. Totoo yun. Hindi, totoo yun. Ito yung sakit natin. Huwag niyong ibigay lahat ng pera ninyo. Pinaghirapan niyo yan eh. Diba? Okay lang na tumulong kayo. Diba? Lalo na ako, masasabi ko dito sa Amerika, kahit papaano, diba? Tayo, medyo alagaan tayo dito ng government, diba? Pag wala tayong pera, pwede tayo doon. Medical, pagtanda natin. You know what I mean? Sa Pilipinas, wala namang medical eh. Oh, kayo sa Hong Kong, kayo sa Saudi, magkano lang sinisweldo nyo palangga? 25,000, 30,000, 40, 50. Tapos iubusin nyo lahat, ibigay nyo lahat doon. Kapag may nagdibu, sige, pagdibuhin yan. Tapos pag may fiesta, pakainin lahat ng buong barangay. Don't do that. Ako hindi ko ugali yan. Don't do that na kapag fiesta sa inyong barangay, pakainin nyo lahat ng mga taong pumupunta sa inyo. Sa amin, ganyan eh. I remember yung aking parents na sa Bisaya, sabi ng nanay ko, ay ito, fiesta kasi ganito, ganyan. Ako naman ganito. Ay naku, ba't mo pakakainin niya mga taong yan? Hindi ka natin kakilala. Wala nga tayong makain. Di ba? Mangungutang pa tayo para magpakain sa kanila. Don't do that. Huwag na kayong magpayabang. Wala naman tayo may pagyayabang. Huwag yun. Tapos magtira kayo sa sarili. Ito talagang magtira kayo sa sarili ninyo. Dahil alam nyo, pag wala kayong pera, kahit 10 piso kung walang magpapautang sa inyo, desperado o talagang down na down kayo pagdating sa ganyang sitwasyon. The moment na binigay nyo yung pera ninyo, hindi na yan babalik at huwag kayong magpapautang na sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, mga kaklase ninyo, na hindi naman kayo binabayaran. Diba? Kung gusto nyo magbigay, kunyari umutang sa inyo ng 50,000, bigyan nyo ito 2,000, sa'yo na yan. Tulong ko na lang sa'yo, but not 50,000. Kayo dyan sa Pilipinas, ang tingin nyo sa amin, akala nyo, nagapala, nagapiko lang kami sang kwarta, mga linte. Hindi nyo alam, may mga panahon na wala rin kaming pera. Tulad ngayon, ulam namin ngayon, sardinas. Hindi, totoo yun. Pero nga sardinas palangga. Kasi sabi ko, tayo bumili. Kasi tumataba na tayo. Mag-sardinas, tataba ka pa rin kasi kakain ako ng kanin. No. Naranasan ko yan, nasa Japan po ako, sabi ni Aimona Bash. Totoo yun, ako bilang inyong palangga, makinig kayo sa akin. Hindi ko man minsan sinusunod yung mga advice ko, kayo sundin ninyo. Kasi siyempre, pag may nanghingi, bigay ka. Pero you have to save for yourself. Ito ang nakuha ko sa Amerikanong pag-uugali. Na dapat, ang pagtanda mo, pinaghahandaan mo. Sa atin kasi, ang pangit ng ugali natin. Nakakaiyak talaga ang mga taong walang puso, sabi ni Kayoko, na ang pangit ng ugali natin pagdating. Akala natin close tight, tayo, family tayo, talagang tayo ay nagmamahalan. Hindi eh. Imagine mo, ang panganay lang yung nagtatrabaho, tapos lahat umaasa. Anong kadyutahan yan? Imagine mo, 5 kayong magkakapatid. Tapos ikaw ang nakatapos o 2 kayo, tapos yung 3 aasa na. Aasa hanggang sa mag-asawa, pag nag-asawa, magkaanak, hanggang sa apo siguro nung anak, ikaw pa rin. Mga palangga, baguhin nyo from now on, umarap kayo sa salamin. Susundin ko si Maharlika na magsisave ako ng 50% of my income para sa future ko. Para sa pagtanda ko, magta-travel ako kahit local lang o abroad. Kasi you need money to survive in this world. Hindi mo naman kailangan magnakaw. Di ba?
Eto usapang ano lang 'to, usapang pamilya talaga. Nalulungkot ako, ang daming gano'n. Huwag kayo bigay ng bigay tapos papadala kayo sa asawa ninyo. Lolokohin kayo ng asawa niyo, babae, lalaki o whatever. Tanginang 'yan. Oh, 'di ba kalbaryo ang buhay ninyo. Mas mabuti pa maging single. Join me sa travel natin, alright? Sabi ni Vitor, "Oy Vitor, anong inaasahan mo? Tingin nila sa atin ATM machine, kahit madaling araw tatawagan ka," sabi ni Jose Lumen. Totoo 'yun. Akala nila bangko tayo na luluwa na lang ng pera. Alam mo one thing ang kinagagalit ko sa lahat, 'pag hiningian ako ta's wala akong pera, ta's wala akong maibigay, nagmumurat ako, "Putang ina wala na akong pera, eh, tangina niyo. Hingi ng hingi, wala na akong pera, eh. Puro na nga ako utang, kawawa naman ako, hindi ako makabayad sa kotse ko, hindi ako makaalis." You know, relate kayo 'di ba? Get insurance para kahit walang maiambag ang mga taong natulungan mo, hindi ka hirap at sama-sama ang loob at sama ng loob, sabi ni Yarsha. Yan. Ito paghandaan niyo pati kamatayan niyo. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, wala tayong, hindi lahat, yung iba, hindi lahat. Imagine mo tutulungan mo na yung pamangkin mo o kapatid mo o sino man sa parte ng pamilya mo, simula panganak. Ngayon, magkapatid tayo. Sinong kapatid ko dito? Si Maharlikan Angel. Maharlikan Angel, magkapatid tayo. Nanganak ka, babae ka pa palangga. Nanganak ka, tinulungan kita. Gamit ng bata, ospital, lahat. Pangpabakuna ng bata, kung sa private mo dadalhin. Pangdamot, lumaki na ang bata. Pinaaral mo, pinaka-college mo, lumaki na. Naging suwail yung bata, nalulung sa masamang bisyo, dahil sa mga bangag na administrasyon, nagbangag-bangag, nakulong, tinubos mo pa sa kulungan. Dahil gusto mo bigyan ng second chance. Nakulong uli, dahil inspired kay bangag, nakulong na naman, tinubos mo na naman. Naging pariwara ang buhay, gusto mo rin talagang baguhin kasi naaawa ka. Hanggang sa isang araw, dahil mataas ang krimen, biglang sinaksak ng isa pang bangag. Namatay na ngayon itong kung sino man yun, kamag-anak mo. Then, ano nangyari? Tatawagan ka, Maharlikan Angel. Anak mo, ano lang to? Halimbawa lang, tatawagan mo ako, Inday Maharlika. Nasa ospital si Dudong, ganyan-ganyan. Kailangan ng pira, okay. Namatay si Dudong, ano tawag dyan? Pang-akabaong, walang libingan. Maghahanap ka ngayon, no? Unless itapon mo sa ilog yung bangkay. Ano yung punto ko? From birth ng pamangkin mo o kapatid mo o whoever yan, hiningi sa'yo dahil abroad ka. Hanggang sa kamatayan, pati pangkabaong hiningi sa'yo. Anong klaseng buhay yan? What kind of life? Kaya nakakagalit. Ano ang dahilan yan? May parte yan na ang may problema ay government. Dahil kung hindi sana pumapasok ang mga pulburon, hindi sana namatay yung pamangkin mo o kapatid mo, o di sana nasaksak dahil doon pareho silang mga addict. You know what I mean? Is that real? Sabi ni Etang, sino mga nakakaranas sa inyo? Sabi ni Maharlikan, yes, sa ospital, tas ako pa masama. Ang problema sa inyo sa Pilipinas, yes, pag nag-miss lang ng padala, kami pa masama. Di ba? Galit ako. Kami pa ang masama. Hindi lang nagpadala si Sita Sanchez, matagal ko na yung palangga. Dahil for whatever reason, ang sama-sama na. Simula nung pinanganak, ikaw na ang nagpadala na mismo lang isang beses, ikaw pa ang masama. Ay, punyeta, ayoko na maging Pilipino kung ganun lang naman ang mga pag-uugali. You have to work your ass. Galit ako. Hirap. Alam mo, everyday nagagalit ako kasi nalulungkot talaga ako sa buhay nating mga Pilipino. Nalulungkot ako kasi magkahalong government ang may problema at yung ugali natin. Kaya ako galit sa inyo, ayaw nyo manindigan. Tumayo kayo sa inyong mga paa. Tanggalin nyo, gorgorin nyo ang mga bangag. Yes, ako na ang pinakamasama dahil tumigil ako sa kakasuporta, sabi ni Ana Kasmerzak. Yeah, you have to save money. Alam niyo naman edad ko, ayoko na itago. 50 na ako daw. 50 na ako, putang, tanda na.
I'm 50 years old, darling, and I want to retire now. Now, gusto ko mag-enjoy with my friends. Oh, actually, I'm going somewhere down the road. Abangan niyo ako. Pero budget lang kami. We booked already. Okay? Nausap ko yung mga friends, so ito gagastusin natin. Magtipid tayo, mag-Airbnb lang tayo o tig $50 tayo kada isang tao. Buti na itong mga friends ko, kahit mga alta, kaya sa mga budget. You have to. Tapos sabi kong ganon, hindi ako bibili ng mga shopping kasi hindi ko magsha-shopping kasi hindi ko naman kailangan. I don't need clothes. I don't need purses. I don't need jewelries. Tamad nga ako magsuot niyan eh. Kaya nga ngayon, sigay-sigay na lang ang ano ko eh. Yes, you have to take care of yourself ngayon pa lang. At matuto kayong magsabi sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo, kung ano yung nararamdaman ninyo. Kasi isa yan sa ugali natin. Ayaw ko magsalita kay mama ko, kay papa ko, ayaw kong masaktan yung kanilang damdamin. Kayo yung nasasaktan eh. Kung mali na sila, you have to speak up. Say, mother, father, brother, sister, wala akong pera. Hindi ko na obligasyon yan. At kayo man naman sa Pilipinas, tangina, hingi na nga kayo ng hingi ng everyday ninyo. Na may gana pa kayong sasabihin ninyo, birthday ko, magpapadibo ako sa mga kaklase ko, magpapaduding ka pa. Di ba yung mga ganon? Hingi pa kayo sa inyong dito, nanay nyo o tatay ninyo o sino man na sa abroad. Para magpayabang lang. Samantalang si ate nyo dito, si kuya nyo, si bunso o sino man. Tangay na 3, 4 ang trabaho, hindi natutulog, muntik pa mabangga-bangga sa pagdadrive dahil puyat. Take care of yourself now, palangga. You have to take care of yourself. Kasi pag namatay tayo, wala na, hindi na kayo nakapag-travel. Namatay kayong kapalungkot. Ako masasabi ko, magorgor man ako ng assassin ni Lisa Tanas, which is hindi ko papayagan dahil pag nakita ko siya, ako talaga gugorgor sa kanya. At least, ako pinagandaan ko, pati kamatayan ko. I will tell you, I don't know, sinabi ko na to sa inyo. Ang ayoko sa lahat sa atin, sa Pilipinas, yung nanghihingi ng limos. Ayaw na ayaw ko niyan. Ayaw na ayaw ko nang nanghihingi ng limos kapag ikaw ay namatay. Sinabi ko yan sa mga Jonakis ko. Pag namatay ako, ganyan ng limos, ano kayo, poor? Hello? Diba? You have to ensure yourself. Hindi po pwedeng ganun, mga palangga. Ay nako, mga kababayan, ano sabi dito? Totoo yan, pati kaibigan humingi pa ng pang-birthday celebration. Sabi ni Kay, oo, hindi kami dito namumulot ng pera. Diba? Same here. Sabi ni Ma'am Sita, minsan di na lang ako nagpo-post sa SOCMED ng travels ko. O may kaibigan akong ganyan. CRC, okay, makakarelate ako dyan. Kasi pag may mangungutang at tinapagbigyan, madamot daw ako. Ipon ko naman na ini-enjoy ko. Mag-post ka! CRC, mag-post ka ng Facebook. Post mo, flaunt it. Yung mga nanghingi sa'yo at nagsasabihin ka ng kung ano, i-block mo. Ganun lang kadali. I-block mo. Wala kayong karapatang questionin. Yung ibang travel namin, jutang geninis lang yun. Diba? O, jutang. Like ako, when I travel, I used credit card. Sa sigay-sigay. Sigay-sigay lang ni bugoy-bugoy lang. Hindi ba nang bata tayo. So, yung naglalaro ng bugoy. O, yung sigay. What is sigay in Tagalog? Ano sa Tagalog to? Yung suot ko. Nung bata ako, lalagay mong sigay yan. Tapos pustahan kayo, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Share your blessings daw kasi, sabi ni Henry. Ay, naubos na nga yung blessing mo. Okay? Yeah, sabi ni Cooking Kata Recipe, ayoko sa lahat ng hingi ng limos. Sa totoo lang, yan ang ayaw ko. Kasi ano yan eh, parang ng iba pupunta sa kunyari, natsugi ka. Pag natsugi ako, nakikita ako kayo. Tatayo ako dun sa gilid. Tingnan ko yung mga chismosa dito. No, yung iba nangibigay ng limos, makikichismis lang sa buhay ninyo. Yung mga ganyang klaseng tao, kaibigan, kamag-anak, block them. Hindi sila makakatulong. Kahit isa lang kaibigan mo, 2 lang kayo sa family ninyo, 3, 4, yun lang. Kasi marami kang kamag-anak. Lahat, pagpipiestahan ka, gagawa ka ng chismis, gagawa ka ng kwento. Ako may mga kakilala ko eh. May mga kakilala ko, yung iba, kamag-anak ko daw and everything.
Nung nalaman nila na kinasuhan ako ni Satanas gamit ang mga proxy, tuwang-tuwa sila. Ayan, makukulong na. Papalakpak. Tuwang-tuwa dahil si Maharlika makukulong na. Pero yung mga taong nagsabi nun, natulungan ko. Fuck you. Kaya simula nun, black. Hindi ka makakatikim sa akin kahit isang bar ng tsokolate. Tangay na gano'n ako. Wala kang tsokolate. Wala kang Dove na sabon. Wala kang kahit ano, kahit toothbrush sa akin. Black. Di ba? Si Guy is seashells. Hampas lupa na, masamang ugali. Sabi ni Scheherazade Alonto, uy palangga, how are you na? Basta work, help, and God will always do so. Pwede ka naman tumulong. Ako ay help naman. Well, nakita ko na sa inyo yung mga remittance natin. Pwede ka naman tumulong. Pero di magtira ka sa sarili mo. Alam mo kaya ko ito sinasabi? Medyo mahaba tayo. Parang malungkot ako. Nalulungkot ako sa buhay natin. Kapatid ko galit na sa akin kasi hinto ko ng suporta after 20 more years, I'm Mona Bush. Yes. Imagine mo, may buhay din kami. May buhay din yung mga panganay niyong kapatid. Hindi na nga nag-asawa, naging balo. No, balo is nakapangasawa. Naging laon na. 'Di ba? Naging laon na yung kapatid mo. Hindi man na nakatikim ng hindi man na nakatikim ng chuba chuchu. 'Di ba? Tapos ikaw nag-enjoy kayo sa kakapadala ng kapatid ninyo. Oh, nagkain-kain pa kayo diyan sa mall. Nagkaraoke kayo tapos yung kapatid ninyo nandoon sa Saudi, nandoon sa Hong Kong. Patuloy na tinitiis yung masamang ugali niyang amo. 'Di ba? Kabibi ba 'yan? I don't know, anong kabibi. Basta alam ko sigayan sa amon sa Iloilo, sa Ilonggo. Sabi ni Palangga, 'di ba? Maluoy ka mo, maawa kayo sa sarili, huwag kayong magpakalaon. Tumikim kayo. No, I'm serious. Huwag kayong matakot na subukan, 'di ba? Kung pwede nga, magkaroon kayo ng Jonakis. Nakakabuhay ka nga ng mga pamangkin eh. Ako sa inyo, pa-Jontis na lang ako. Kung hindi ko magustuhan yung boylet, at least may anak ako. Kaysa naman, sinusuportahan mo, mga talipandas, mga walang utang na loob. Kaya kayo, yung mga nanghihingi sa mga dito, sa mga OFW, at saka pag binigyan kayo ng opportunity, kunyari, ito pa kasi yung mga sakit eh. Ito yung mga sakit nyo, kayo dyan sa Pilipinas, na mga naiiwan dyan. Nabigyan lang kayo ng opportunity dahil may kamag-anak kayo napunta ng Saudi, ng Hong Kong, ng Dubai, o ng Amerika, nabigyan ka ng opportunity. Ito pa gawain nyo to eh. Kuya, magninegosyo ako, kailangan ko ng puhunan, 50,000, 100,000. Ito naman si kuya, o kunyari si ate, sige, bunso, magnegosyo ka para magkaroon ka na ng sarili mong pagkakitaan. Wala pang 1 linggo, 2 linggo, ubos na yung 50,000 o 100,000. Hingi ka na naman kay kuya mo, kay ate mo. Tangay na, paulit-ulit na lang yung cycle ng buhay. Tapos sasabihin mo, punso, ate, magtatayo ako ng, let's say, karinderya. Kailangan natin magbayad ng 6,000 pesos a month dito sa renta natin. Nagkarinderya na. Ano na. Dahil nasanay ka dyan sa Pilipinas, kumikita ka na sa karinderya mo, manghihingi ka pa ng 6,000 a month para bayaran yung pwesto mo kasi gusto mong isahan yung kapatid mo o nanay o tatay mo. Dahil nasanay ka na binibigyan ka ng monthly amortization. Monthly pondo. Tama, mali. Kaya ka nga tinulungan ng kapatid mo, pinuhunanan ka ng 100,000, 2,000, 500,000, 1,000,000 para palaguin mo yung negosyo na yan at maging independent ka, make your own money, pay your own bills para hindi mo nabuisitin yung nanay, tatay, ate, kuya mo sa ibang bansa para magkapagroon din sila ng kasiyahan sa buhay nila. Kaso dahil nasanay ka, sino nag-comment kanina? 20 years. Diba? 20 years ka nagsuporta, nasanay na sila eh. Na every month, nagbibigay ka ng pera. So kahit meron na silang konting pinagkakataan, ay mag-text tayo kay kuya. Kasi every dati, binibigyan naman na tayo ng every month, di ba, ng 6,000. Patangay na.
Kung sino man ang mambubudol, minsan ang sarili mong pamilya. Ay, ambot na lang, Ginoo. Para man daw makatikim kayo ng Gloria, sabi ni Palangga. Tumikim. Mm. Tumikim ng itim sa New York para kang nanganganay. Oy,